Ayan, gabi na. Pwede na tayong magtakutan. Game, sino magkukwento? Ikaw na mauna. Letter E ka naman eh. Ulubot ako. Anong connect ng E ko? Di ba kapag alphabetical order, mas mauuna ang pangalan mo? Di ba ang ina-alphabetical order sa pangalan ay yung apelyido? Ano ba mga apelyido nyo? Alin, yung apelido namin sa totoong buhay? Oo. Secret! O siya, simulan mo na Don. Lah, di ako ready. Tsaka wag alphabetical. Sa listahan lang ginagamit yun eh. Ganito na lang. Kung kanino tumuro yung takip na to, siya mauuna. Sige, ganyan na lang. Eto na. Oh, ikaw talaga Endon eh. Wala talaga akong maisip na pwede ikwento. Kahit gawa-gawa na lang. Sige, isip ako. Wala talaga akong maisip na katatakotang pwedeng ikwento eh. Ano ba yan? Dapat di nyo na sinama to eh. Ano Don? Wala? Ako na lang magkikwento. Ikaw na lang, Gios. Ikikwento ko yung nangyari kay Ken dati. Nagkasakit kasi siya nun. Pagkatapos siyang makalmot ng babae sa jeep. Kasabay niya raw si Endo nun eh. Naalala mo pa yun, Don? Oo. Bumili kasi kami ng badminton nun. Yung dalawahan, tapos tigisa kami ng raketa para tipid. Tapos nung pagsakay namin... Teka, pinapakwento ka kanina, hindi ka nagkwento. Nung hindi ka na pinapakwento, nagkukwento ka. Ya nga, gulo ka usap. Ikaw na lang magkwento, Endon. Masala mo yun eh. Hehe, sige. Naganap kasi kami ng badminton racket nun. Para kinabukasan, may magamit na kami sa PE. Ililibre nga sana dapat ako nun ni Ken. Ayoko pa naman sanang tumatanggap ng libre. Baka kasi balang araw, pangalandakan niya sa akin na nilibre niya ako eh. Teka, sino ba magkikwento na nakakatakot? Si Endon na. Pero puwera biro, totoong nangyari to ah. Tanong nyo pa kay Gios. Legit, nakwento na sa akin ni Ken yan. Tapos nung pauwi na, sumakay kami ng jeep. Libre na kita bro. Wag na, may pambayad naman ako eh. Ako magbabayad ng pamasahe natin ngayon. Next time, ikaw naman magbabayad ng pamasahe natin. Salitan. Wag na, di magme-memorize pa ako. Baka sa sobrang dami ko ng alalahanin yan, makalimutan ko na yung pangarap ko. Para namang di tayo barkada niyan bro. Nag-aalala lang naman ako. Parati ka na lang kasi nanlilibre eh. Siyempre, bilang kaibigan, ayaw naman kitang pagsamantalaan. Pero sige, next time ganun na lang gawin natin. Salitan tayo ng pamasahe. Okay bro. Akin na pambayad mo. Hero? Oh. ₱8 lang? Oo, 8 pesos lang kasi yung pamasahe namin dati kapag estudyante. O tapos, nasaan yung kumalmot kay Ken? Di ayun na nga. Inabot ko na yung pamasahe.
Bayad po. Yung 20, ilan? Estudyante, 2. Hay. Ano itsura ng babae? Hindi ko nasasabihin. Basta babae siya. Maganda yung babae? Ang alam ko, magagaling lumangoy yung mga lahi nila. Oo, basta babae. Hanggang dun na lang. Sukli ng 20, 2 estudyante. Hihihi. Salamat. Aha. Dapat di ka namimigay ng pera sa mga yan. Once na binigyan mo yan sila, mamimihasa lang sila manlimos. Yaan mo na. Discounted naman tayo sa pamasahe. Hirap na nga mga magulang natin kumita ng pera. Tapos tayo, ganun-ganun na lang magpamudmod ng pera. Hehehe. Parang kanina lang ang lakas mong magayang manlibre ah. Bro kasi tayo. Ibang usapan na kung nanlilimos yung bibigyan mo. Ikaw naman. Piso lang naman yun. Kahit na, huwag mo na lang sila bigyan kapag hihingian ka. Dadami lang sila ng dadami. Tingnan mo. Oo na. Gets naman kita eh. Tsaka di naman marangal yung ginagawa nila eh. Pinagsasamantalahan nila yung kabaitan ng mga tao. Tsaka malay mo, sindikato pala yung mga iba sa kanila, di ba? Pambira. Siya pa galit. Aray! Nakita mo yun? Yung alin? Kinalmot ako ng babae. May sugat? Sakit. Ang tulis ng kuko. Salbahing babae. Parang siya pagalit na hindi siya nabigyan. Kaya dapat di mo binibigyan yung mga ganun eh. Siya pa may ganong magalit. Pero wisyo. Teka. Hindi mo nakita yung nangyari? Hindi eh. Basta mahaba yung kuko nun tsaka matulis. Oo, tsaka maitim yung kuko. Pagkatapos nun, si Ken, nagkasakit. 1 linggong di nakapasok sa school. So, ano sa tingin nyo? Aswang siya? Kapag aswang yun, yayariin ko sila. Di, palagay ko, marumi lang talaga yung kuko ng babae. Kaya nga eh. Baka na-infection siya dahil sa dumi ng kuko ng babae. Tsaka feeling ko nagalit yung babae sa narinig niya kaya kinalamot siya ng babae. Oo, nakaka-insulto rin kasi yun. Ang daming tao sa loob ng jeep. Tapos maririnig nilang kinasusuklaman ka ng isang pasahero ron. Oo, parang pinapahiya siya sa harap ng maraming tao. Eh, kaya lang no choice yung babae. Yun lang yung alam niyang paraan para magkapera. Ang lungkot naman.
Akala ko ba nakakatakot yung kwentuhan natin? Nakakatakot naman sa umpisa eh. Tsaka ayos din naman yung ginawa natin. Mas naintindihan natin yung sitwasyon ng babae. Hindi agad natin siya pinagbintangang aswang. Sa bagay, Tama. O paano ba yan? Nakapagkwento na ako. Sino na sunod? Salamat sa mga nakasama natin sa videong to na sina Gios, J-Ban, Toto, at lalong-lalo na kay Ken. Nako, maraming salamat dahil pumayag siyang makasama natin sa videong to. Hindi talaga ganun yung ugali ni Ken. Kahit i-check nyo pa sa channel niya, pumayag lang talaga siya na maging ganun yung role. Kaya huwag kayong magalit sa kanya. Tsaka shoutout daw kay Yazi, sabi ng pinsan ko. Ayaw mo raw kasi maniwala na pinsan niya ako eh. Yan, shoutout sa'yo at sa mga nagpapa-shoutouts. Yun lang, abangan nyo yung susunod pa naming mga video. Kita kits!